Naku po mga kapatid, no, tila ba napanood ng mga Gen Z doon sa Nepal, yung mga kaguluhan doon sa Indonesia dahil sa kanilang mga corrupt na opisyal ng gobyerno, mga tol, at tila ba ginaya nila. Kaya ngayon ay nagkakagulo rin mga kapatid sa bansang Nepal at matindi mga kapatid yung ginawa ng mga Gen Z doon dahil sinunog ng mga Gen Z, mga tol, mga galit na Gen Z, ang ilang gusali ng gobyerno at bahay ng ilang politiko sa Nepal. Kabilang narito mga tol ang bahay ng isang dating Prime Minister kung saan nasunog ng buhay ang kanyang asawa. Naku po! Ay naku po, 'di ba naaalala ninyo mga tol, doon sa Indonesia, nagagalit din yung mga tao doon at nagkaroon din ng protesta dahil nga doon sa korupsyon ng kanilang mga kongresista. Ngayon dito naman sa bansang Nepal, naku po, alam ko mga kapatid, no, napapanood to ng mga Pilipino kahit na hindi ako mag-reaction dito kasi kalat na to sa mga balita katulad na lamang nito. Di ba, mapanoorin natin siya sa News 5 everywhere. Pero sana naman mga tol, no, wag gayahin ng mga Pilipino itong mga ganitong kaguluhan dahil maniwala kayo mga tol, meron at merong magbe-benefit at meron at merong may gusto na maging ganito tayo. Para yung, alam mo yun, maipwesto sila and then sila naman yung magnanakaw. Alam nyo yun, paulit-ulit na lang yung ganyan mga tol di ba? Paulit-ulit na lang yung ganyan. At isa pa, parang sinasabotahe natin mga tol ang ating ekonomiya kapag ginawa natin to. Kaya sana wag ninyong tutularan, wag nating tutularan mga tol etong mga ganitong mga pangyayari. So panoorin natin mga kapatid mula rito sa News 5 everywhere. No, bago natin to simulan, wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Okay? Panoorin na natin to. Sinunog ng mga galit na kabataang Gen Z ang gusali ng gobyerno at bahay ng ilang politiko sa Nepal. Gen Z mga kapatid, mga ano to, mga kabataan to. Kabilang na rin dyan ang bahay ng isang dating Prime Minister kung saan nasunog ng buhay ang kanyang misis. Nako. Ang buong pag-aaklas ng kabataan doon sa Frontline News Abroad. Dahil din daw sa corrupt mga tol. At isa pa, yung pagbaban, no? Ibinan kasi doon yung maraming mga social media sites mga tol. At yun ang ikinagalit ng mga Gen Z. Nagliyab ang Parliament Building sa Kathmandu sa Nepal. Higit 20. Nilusob at sinunog ito ng libo-libo mga ralista na binidyoan din ng mga nangyari. Alam nyo dito sa Pilipinas, bata pa lang tayo, nakakita na tayo, napakaraming rallyista rito. Bawat termino o bawat presidente na naupo mga tol, hindi pwedeng walang rally, di ba? Pero good thing mga tol, kahit na nagkakasagupa yung mga pulis at rallyista, hindi tayo umaabot sa ganitong punto. Isa to sa mga dapat nating ika-proud kahit na ngayon ay parang ang hirap maging proud bilang Pilipino dahil nga hindi naman natin dapat idama yung ating pagiging lahing Pilipino Talagang marami lang buwaya rito sa Pilipinas pero 'di ba? Kailangan itaas natin yung moral natin bilang mga Pilipino at isa na to, hindi tayo umaabot sa ganitong punto. Sa laki ng apoy, binalot ng makapal at maitim na usok ang lugar. Nag-vandalize din sa gusali ang mga nagprotesta. Bukod dyan, sinilaban din nila ang iba pa mga gusali. Kabilang na ang headquarters sa mga ministro. Sinunog din ng mga ralista ang bahay ng isang dating Prime Minister kung saan nasunog ng buhay ang asawa nito. Kabilang siya sa higit 20 nasawi sa malawakang anti-corruption protest ng mga galit na Gen Z sa Nepal. Anti-corruption protest mga tol. Diba? Ayun, alam ko mga kapatid sa puntong to, dito sa Pilipinas bigyan ko kayo ng sample. Dito sa Pilipinas mga tol, maraming partido ang naglalabanan para maupo sa kapangyarihan. So ang ginagawa nila mga tol, ang mga mamamayang Pilipino ang ginagamit nila bilang malaking puwersa. Lahat sila mga tol. So tayo mga mamamayang Pilipino naman mga kapatid, lalo nilang sinisilaban yung galit natin, galit ng Pilipino dahil nga sa korupsyon. Lalo nilang sinisilaban yon para mag-aklas. Dapat maging matalino tayo mga tol, hindi tayo dapat magpadala sa mga ganon. Kasi kapag ganyan ang ginawa natin, parang tinutulungan lang din natin yung mga taong yun para mailagay sila doon sa pwesto. Diba? Yun ang hidden agenda nila. Kailangan matuto tayong pumili.
hindi dapat tayo magpapadala doon sa kanilang mga pambubuyo. Kaya kapag nakakita ka ng mga nagrarally, 'di ba? Nakakita ka ng mga alam niyo yung mga nabuyo lang din yung mga yun. Sa totoo lang, nabuyo lang din yung mga yun. Nagsimula ang gulo ng iba ng gobyerno 26 na social media platforms 26. na hindi rehistrado sa Nepal. Ayon sa mga Gen Z, paglabag ito sa kanilang freedom of speech. Grabe no, tindi nung kaguluhan sa kanila dahil sa ganung problema no. Imagine mo yung mga yan ilagay mo rito sa Pilipinas mga tol, tapos ang problema ay lagi-lagi tayong binabaha, 'di ba? Kulang sa benepisyo, kulang sa edukasyon, kulang din. Pati yung mga gamit sa edukasyon, mga computer, kinukurakot din. Sobrang overpriced. Sobra na nga, overpriced pa yung mga presyo ng mga pangkaraniwang computer lang na ginagamit ng mga kabataan. Na mabibili mo parang 10,000 lang pero nabibili daw ng mga 100,000. Biruin mo yung corruption dito, tapos yung mga flood control project na naglutangan ngayon, mga ghost flood control project. Baka hindi lang ganito gawin itong mga taong to, mga tol. Sa kanila, binan yung mga social media sites. So para sa kanila, dito namin na ilalabas yung namin yung hinaing namin Dito namin na ilalabas yung saloobin namin, tapos ibaban nyo para saan? Para hindi nyo na makita yung gusto namin sabihin ko. Nagwala sila, mga tol. Pero 'di ba, kung ikukumpara mo sa problema ng Pilipinas, maliit na bagay pa 'yan. Pero tayo mga tol, tayong mga Pilipino, wag naman sana tayong umabot sa ganyan. Bukod dyan, ikinagagalit din nila ang umano'y korupsyon ng mga politiko. Kaya viral din ang online movement laban sa mga Nepo baby at Nepo kids. Ganyan. Sounds familiar mga tol. Ang lakas do kasi maka-lavish lifestyle ng pamilya ng mga politiko habang naghihirap ang mga ordinaryong tao. O see, alam nyo mga tol, kahit saang bansa, dito sa daigdig natin, talagang meron. Do yung ibang mga bansa, mga kapatid, ay okay naman yung quality of life, na ibibigay naman yung proper benefits para sa mga mamamayan, libre edukasyon, libre ang pagpapagamot, 'di ba? Maganda, masarap mabuhay doon. Pero hindi naman siguro perfectong talagang as in parang langit na, 'di ba? Meron at meron din. Pero mga kapatid, ganun pa man, nasa sa atin pa ring mga tao 'di ba? Hindi natin kasi kailangan talagang iasa sa gobyerno kung paano tayo aasenso sa buhay. Like for example, mga tol, dito na lang tayo sa bansang Pilipinas, wag na tayo lumayo. Bagamat napakaraming buwaya dito sa ating bansa at talagang kitang-kita naman natin ang korupsyon, 'di ba? Itong mga nakaraan laging pinag-uusapan 'yan dito sa ating bansa. Pero meron pa ring mga Pilipino na nagagawa nilang umahon. Nagagawa nilang maiahon ang kanilang pamilya, ang kanilang sarili. Bakit? Kasi hindi sila masyadong nakatutok at hindi talaga sila umaasa sa gobyerno. Gumagawa sila ng sariling paraan para iangat yung sarili nila. Alam nyo, bawat isa sa atin kaya din namang gawin yun . Pero syempre mga tol, ang ginagamit kasi, 'di ba? Ito may corrupt din to, 'di ba? Pareho silang nagsisiraan. Nagtuturuan sila pareho. Sinasabi corrupt yung isa, yung isa naman corrupt tong isa. Tapos ang ginagamit nilang puwersa para mapabagsak ang isa't isa is yung madlang people. 'Di ba? Yun ang sinisilaban nila yung galit, mga tol. Sinisilaban nila yung galit. Ngayon, kung sino yung pinakamagaling, kung sino yung pinakamalupit sa kanila, yun ang makakakuha ng simpatsya ng tao para pabagsakin yung kabilang panig. At pag napabagsak na yung kabilang panig, akalain ng mga tao, okay, wala nang korupsyon sa Pilipinas. Nalupig na natin yung mga korap. Di nila alam yung inupo nila, korap din. Ganon mga tol. Kaya walang pagbabago. Dahil sa marahas ng mga kilos protesta, nagbitiw na sa pwesto si Nepali Prime Minister KP Sharma Oli. Nanawagan na si President Ramchandra Paudel at ang Nepali Army sa mga ralista na makipagdialogo. Nagbabalita mula sa frontline. So eto mga tol, nasaksihan natin ngayon yung mga kaguluhan. Dati sa Indonesia, itong nakaraan lang Indonesia. Ngayon sa sa Nepal. Diba? Tungkol din sa mga korap, sa ang bansa naman kaya ang susunod. Diba? Bukod sa mga nangyayaring kaguluhan na gera, Israel, Hamas, Houthi, Hezbollah, diba? Ukraine, Russia, NATO, diba? US, Venezuela, China, Taiwan. Ngayon, eto mga tol.
Kitang-kita nyo, lahat ng mga hula, lahat ng mga propesiyang nakasulat sa banal na aklat, mga tol, nangyayari talaga ngayon. Kahirapan, kaguluhan, kawalan ng kapayapaan. Naku po. Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.